nyo mga kapatid kay Kristo, lalo na sa ating mga taga-subaybay sa YouTube at sa Facebook, gayon din sa radio station kung saan naabot ang programang ito, programang Seed of the Sower. O sa Tagalog ay binhi ng tagahasik ang salita ng Diyos. This is our second episode. At bago tayo magsimula, pangunahan tayo ng ating kapatid, ni Brother Dan, sa panalangin. Okay, panalangin po tayo mga kapatid at mga kaibigan. Ama po namin banal, marami pong salamat sa pagkakataong itong muli na mapag-aralan namin yung salita at may bahagi sa mga kapakinig at nanunood. Nawa ang mga salitang ito ay makapagbigay ng kasiyahan at magpapalakas ng aming mga pananampalataya sa inyong Panginoon. Kaya gabayan niyo kami at ang inyong banal na Espiritu ay sumaamin upang may palawanig namin ng maayos ang inyong mga salita ayon po sa inyong kagustuhan at kalooban. Ang aming dalangin sa pangalan niyo na Kristo Kristo. Amen. Amen and amen. At bago tayo magsimula, Brother Dan, we will have our key verses, chapter at verse. I-flash natin sa screen ang ating pagbabasa, ang ating salita ng Diyos, the Word of God. Brother Dan, pakibasa na lang. Ito pong unang babasahin natin ay hango po sa sulat ni Santiago Kapitulo 1, talatang 2 at 4. Babasahin natin sa wikang Ingles, the book of James, chapter 1, verses 2 to 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Yan. Tugman-tugma yan sa ating sa ngayon, Brother Dan, ay kung paano natin harapin ang mga pagsubok sa buhay. Sa English, how to overcome trials. Last week, ating episode last week ay ano harapin ang takot of facing our fears with God. Tama po ay talakayin natin paano natin harapin ang mga pagsubok sa buhay. Sa panahon ngayon, ang dami nating pagsubok na hinaharap. Lalo na itong COVID-19, Brother Dan. Siguro mag-ano na, starting last March pa ito nagsimula, di ba? O February pa nga. O nagsimula tayo na mag-lockdown. So February, March, April, May, June, July, August, September, October. Na 9 months, Brother Dan. Ito ang mga pagsubok natin sa buhay. Paano ba natin harapin to, Brother Dan? At magbigay ka ng mga halimbawa at paano natin, halimbawa, itong pandemya na to, paano natin harapin? Hindi lang yung pandemya, kundi ang pagsubok din sa ating pamilya. Yan yung sinabi ni Santiago or ni James. Sabi niya, consider it pure joy. In other words, huwag tayong malungkot, kundi sabi niya, maging masaya sapagkat yung mga pagsubok na yan na dumarating, kasama na yung pandemic or COVID-19, yung mga pagsubok na ito, ang resulta nito ay ang ating perseverance o pagpapalakas sa ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. The word perseverance means endurance. So lumalakas yung iyong endurance, yung perseverance, at kapag malakas ang iyong perseverance, it will finish its work so that you may be mature and complete. So yung purpose niyan is to become spiritually mature and spiritually complete. So kayang-kaya mo nang harapin kahit anong klaseng problema sa buhay. Yun po ang ibig sabihin niyan, Brother Mar. Tama ka dyan. At ang trials na yan are stepping stones. Make us better person. Yes, Ang mga trials nating hinaharap, mga pagsubok, ay ito'y pamamaraan o isang hakbang at tayo ay tumatag at magiging mabuting tao.
ang ating reading last week, ang ating pagsubok, di ba? Ang mga pagsubok ay nadadaanan natin. Nadaan lang yan. The storm, di ba, Brother Dan, naalala mo? Yeah. Pag Correct. dumaan tayo ng mga matinding pagsubok, dumaan tayo. Dadaan lang yan. Huwag tayong standby dyan. Amen? Amen. Ito, sa panahon natin ngayon, Tama. tuloy nating madadaanan. Lahat tayo, walang ano yan. Walang ang exception. Lahat ng tao, even Christians, no? Akala kasi ng iba, pag Kristiyano ka na, ay easy go lucky na okay na, wala nang problema. Hindi totoo po yan. At ang mga bilang mananampalataya, number one, unang-una, trials are normal. Normal sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Akala kasi na ibang mga mananampalataya, pag Kristo, ikay tinanggap mo, Kristiyano ka na, tinanggap mo si Kristo, mawawala ka ng problema. That's wrong. That is deceptive. Hindi totoo yan. Ano lang yan, katang isip. Number one, trials are normal. These trials are for our good. Ayan. Butihan pala natin yan. We learn from them. So, ako, marami akong pagsubok eh. Nakaraang buwan lang, ang dami ko pang subok, no? Medyo mabigat. Hindi ko na isa-isahin dito. Nakadanas ako ng matinding pagsubok. Nako. Pero eventually, I was able to overcome trials and I learned from it, no? So, trials are normal, tandaan natin yan. And these trials are for our good. We learn from them. If we are with God, our difficulties, we will always be victorious as Christians. And Brother Dan, Yeah. Tama. sapagkat ay nasa atin ang Panginoon, He is our strong tower, He is our refuge. So, ayan, lahat ng mga trials na yan, dapat nating tandaan na magiging pagmatatag tayo sa kabutihan ng Panginoon ay magiging victorious tayo. Magiging overcomer. Amen. So, lahat ng pagsubok na yan, makakayanan natin pag ama natin si Kristo. Amen, Amen, Brother Dan? Amen. Amen, brother. Thank you. Meron pa tayong babasahin na isang talata sa Biblia. Paki-flash sa screen. I think that's 1 Corinthians or 1 Peter. Paki-flash sa screen yung sumunod. 1 Corinthians yun, brother. Okay, Ayan, 1 Corinthians Ibasa, Brother Dan. chapter 10, verse 13, written by the Apostle Paul to the church at Corinth. Sabi ni Apostle Paul, we are using the New International Version sa Bible. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out of that so that you can endure it. Yun po yung reading ng 1 Corinthians 10 verse 13. Amen. So sa reading na yan, napakaliwanag. Every test that we have experienced, reading ang version na ito, Brother Dan, ang version na sa akin is New American Bible. Every test you have experienced is the kind that normally comes to people. So, normal pala sa tao. But God keeps His promise. He will not allow you to be tested. Di tayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos, lalo na sa mga mananampalataya na katulad natin, beyond our power to remain firm, maging matatag, sabi ni Kristo. At the time you are to put to the test, maging matatag, and He will give you the strength. Bigyan tayo ng kalakasan ng Diyos to endure it. Endure. And to provide with a way out. So, ayan. So, akala ng mga tao, ang buhay, wala nang, kaya maraming suicidal, cases, di ba, Brother Dan? Yeah. Itong pandemya,
kami ang mga suicidal case. Ating sa bansa natin sa Pilipinas, alam mo mga Pilipino masiyahin eh. May mga sakuna na ganyan, nakaraang Rolly. Oh, pinagtatawanan lang ng mga Pilipino yan eh. We are resilient people, Brother Dan. No? So may nagpapakuha pa sa picture pa, selfie sa baha, ganyan. Sa pandemya ginagawang kalokohan. So that is how resilient we are, Filipinos. Tama yung attitude natin na yan eh. May huwag masyadong seryosoin yung mga dumarating na pagsubok. Although nandyan yan, and our faith is being tested. So lahat tayo makibaka dyan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Tayong luloko sa ating kalaban na wala ka ng pag-asa. Sabi ni Satanas, pakamatay ka na. Di ba? Sa Pilipino, hindi masyadong ang case ng ating bansa natin. Unlike sa first world countries, sa Japan, mga western countries, taas ang rate ng case ng suicide case, Brother Dan, di ba? Compared sa atin, Pilipino, sapagkat masiyahin tayo. So, daanin na lang natin sa tawa yan. Laughter is the best medicine. Amen, Brother Dan? Amen. You add some more, Brother Dan. Well, explain naman yung ginawa mo, pero dagdagan ko na lang. Sabi ni Apostle Paul, lahat ng uri ng pagsubok ay angkop lang sa tao. Para bang isang professor or teacher, na kapag nagbigay ka ng examination sa estudyante mo, dapat itinuro mo sa estudyante mo yon. Hindi ka pwedeng magbigay ng examination kung hindi mo itinuro sa estudyante. So, ganoon din ang Panginoon. Ang ibinibigay niya ang pagsubok ay yung alam niyang kaya natin. Pero si Satanas naman, alam niya yung weakness ng tao, kung saan ang weakness o kainaan mo, doon ka aatakihin ni Satanas. So on the other side, ang Panginoon, lahat ng pagsubok ay kaya ng tao kung siya ay hihingi ng tulong sa Panginoon. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. At sabi pa nila Panginoon sa Kristo, John 16 verse 33, sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome the world. In this world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. So kung nakay Kristo tayo, kung nananalangin tayo sa Panginoon, hindi natin kaya kung tayo lang. Pinakailangan na natin ang tulong ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya sinabi niya ni Apostle Paul, with every kind of trial, God will also provide us a way of escape kung hihingi ka ng tulong sa Panginoon. Pero kung pansarili mo lang, hindi mo kaya yon. Kasi sinabi ni Paul, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen, amen. So, ayan, in trials, pag dumadating kasi mga pagsubok na to, Brother Dan, experience ko sa mga kapatiran sa nagpapa-counseling minsan, no? Pagka may trials na dumarating, ataranta, no? Yung iba ay would resort to yung iba radical Hindi, ganito na lang gawin natin. Inang bugbugin yan o patayin na lang, mga ganon, di ba? Extreme ang solution So hindi dapat ganon. Ang dapat ay si Lord ang inuuna, Brother Dan. Si Lord muna, magsangguni ka sa Panginoon. Lalo na pag kay mananampalataya, sabagay marami akong kakilala, mga mananampalataya ay pagdating sa trials, inuuna muna kung ano-ano. Hindi, ano lang yan. Pera lang kailangan dyan. Ganon. Hindi, shortcut ang dyan, ang solution. Ano na natin yan? Ipanakaw na natin yan doon sa patira natin, mga ganon. So, hindi, ang dapat ang mauuna dyan sa paglutas ng mga trials, ng mga difficulties, dapat si Lord ang mauna at inuuna. Yan.
Matthew Last resort 6:33 na yan, lang si Brother Lord eh. Mark. Sa Matthew 6:33, sabi ni Kristo, seek ye first the Okay, first. kingdom of God. Amen. Yun. Oo. So let us not make God our last resort. Correct. Last resort na lang si Lord eh. Kaya dapat Kristiyano tayo, unahin natin si Lord. So wag mawalan ng pag-asa mga kapatid. Kung magsasalaysay lang ako ng mga trials na I was able to overcome, napakarami. So Brother Dan, marami ka rin experience, di ba? Mas marami So, si Apostle Paul, brother. Mas marami si Apostle Pablo. At si Kristo mas marami kasi pinako ka siya sa krus. Yan. Hindi pa nga natin naranasan mapako sa krus. Kaunting ano pa lang to eh, unos na dumadating eh. Hindi pa lang yan. Hindi pa roli yan. Hindi pa yun ang mga apostles nga, mga trials nila eh, di ba? Si Apostle Paul, he was executed. Diba? Pinatay siya. Pero si Paul ang pinaka maraming naranas na pagsubok. Subukan niya na sumakay sa barko na tinapon siya, di ba? Unos. Subukan niya magutom. Pero ang sabi doon, neither death nor suffering or trials, sabi niya, di ba? Neither trials nor difficulties, not even death can separate me from the love of Christ. Romans 8 yan, brother. Sabi niya doon, in all these things, we are more than conquerors. Yes, Babasahin pa akong isang talata, Brother Dan. Pakilagay sa screen. Yan. Yes. Bang basahin to, Brother Dan? Ako na. Sige, basahin. Pwede? Okay. Ibang version lang. Ibang version lang nandito sa akin. Pero i-flash mo lang yan, okay lang yan. Okay. Version ko si New American Bible. So, Peter 5:10. Peter. Ba yung pronunciation ko, Brother Dan? Ilang, brother? Peter. 1 Peter 10. Yes. But after you have suffered for a little while, God of all grace calls you to share His eternal glory, union with Christ Himself, perfect you and give you firmness, strength, and sure foundation. Ayan. Napakaganda niyan. Pagka tayo ay na kay Kristo, kanyang assurance ay kaisan niya tayo sa eternal glory. And He Himself perfect you, give you firmness. Bibigyan tayo ng katatagan at kalakasan and sure foundation. Ang tugma, saktong-sakto lang ang ibibigay sa atin ni Lord na strength. How to overcome all these trials, all these fears, all these difficulties. Fear not, I have overcome the world. Sabi niya, di ba? O sabi mo nga kanina, yung verse na 6:33 ba yun? Cheer up. John 6:33. Additional comment, Brother Mark, dito sa 1 Peter chapter 5 verse 10. Pwede? Go ahead. Okay, sabi ni Apostle Peter, and the God of all grace, yung word na grace, unmerited favor, gracia, favor. So God is a God of grace. Kahit hindi tayo deserving na tulungan, binibigyan niya yung gracia, yung blessing niya sa atin. So God called us to the eternal glory of Christ. Ano ibig sabihin ng eternal glory? Di ba si Kristo pagkatapos na resurrection, umakyat sa langit? So we will also go to heaven if we will continue to be with God. After you have suffered a little while, ang suffering natin a little while lang. Hindi katulad ni Kristo, napako sa cross, 3 oras siya na nakapako sa cross bago siya namatay. So maraming mahirap. Yung sa atin, a little while lang, hindi masyadong matindi. So wag tayo magre-reklamo. And will Himself restore you and make you strong, firm, steadfast. So ang purpose ng trials natin, Brother Mark, is to make us strong, make us firm, make us steadfast, so that we will continue to be
believe in Christ, and after continuing, we will be able to receive the eternal glory that our Lord Jesus Christ was able to achieve or attain. Yan. Amen. So after we overcome these trials, we become better versions of ourselves. We overcome our We trials. become like God, brother. Kaya nga, we become better person, ang ibig sabihin niyan. Yeah, better But person. overcome But nam. mas maganda kung sabihin mo, in the image of God. Kasi ginawa ng Diyos sa tao in the image of God. So when we Ayun, become tama yun. better persons, we become like God or like Jesus Christ. Yung divine image na re-restore yun. Tingnan ba natin? Tama. Mark? Mhm. Okay. So, yung yun better nga, person, balikan ko di lang lang yung sa mundo James. yun, brother. Ang eternal goal natin is not only in this world, but our goal is to go to heaven. So you become like God. Tama, tama. When you become like God, you are already prepared to go to heaven. Kasi doon sa heaven, in heaven, there is no beer. Dapat, sabi nga nila, That's why we drink it here. That's why we drink it here. Oo. Yes. So, balikan ko lang yung James chapter 1 verse 2, no? My friends, consider yourself fortunate. All kinds of trials come your way, no? So, for you know that when your faith succeeds, facing such trials, the result, ability to endure. So, lahat tayo ay dadaan sa pagsubok. Dadaan sa test. Yung test, Brother Dan, Yes. umabot ako ng college, dumaan ako sa mga test. Bago ako nag-high school, dumaan ako sa mga test. Diba? Hindi ka pwedeng nung pinanganak ka, hindi ka pwedeng college agad o elementary agad. Ang ka sa kindergarten, may test yan. Di ba? Correct. Ma-promote ka sa magiging elementary. After that, dadaan ka uli sa mga test. O, minsan, may mga failures, ya? May mga failures. Natural lang yung Tapos, failure. kaya nga eh. So, hindi naman ako summa cum laude eh. Hindi ka mukha mo, Brother Dan, magna ka. Ako, magna kung kumopya. Magna kung kumopya ako. Hindi ako ganun kagaling. Pero ibig sabihin, nakakapasa ako sa mga test. Ang buhay natin is lahat yan, pagsubok, may mga test yan eh. Mo ba ang mga most of the successful persons, they have so many failures, di ba, Brother Dan? Tama. So sila naging successful, naging failure muna sila lahat. Kasi ang typical example diyan, yung may-ari ng Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders. Colonel Sanders. Oh, yes, let's go to the Bible na lang, for example. The Apostle Peter denied Jesus Christ 3 times. Diba? Mhm. But later on, Pero may mga trials din si Peter, di ba? forgiveness. Lahat naman yung mga apostles, ganun. Except si Judas. Judas, give up and pakamatay siya. Oo. So mga kapatid at mga kaibigan naming taga-subaybay, yan ang siguro ang mga bigyan namin na mga encouragement sa inyo. Huwag tayong masyadong magpadala o bumigay agad mga pagsubok. Ilang mga Kristiyano, idadaan tayo lahat to make us stronger. Hindi na, magtatampo na ako sa Diyos, sa Panginoon. Bakit sa akin nangyari to? Namatayan ako. Di ba? Ako namatayan recently. Kapatid ko. Di ba? Mahal na mahal natin sa buhay, biglang mawala. Di ba? Yung nangyari, Brother Dan, sa Cavite, isang pulis pinatay. Di ba? Yung mahal niya sa buhay. Di ba? Bakit nangyari to? Isa may mga nangyayari na hindi ma-explain eh. Ang palagay ko diyan, pamamaraan ng Diyos yan. Sabi sa Romans 8:28 eh, all things work for good for those who honor Him. So, dumating sa ating mga trials, hindi mo ma-explain, hindi ka makakuha ng
explanation, then bow down your head and kneel down. Pray to God. Ask the Lord for strength. Lord, you are my strength. Strengthen me. Oh God, and God who is a God of mercy, He will always give us strength. Taga natin yan. Dito sa mundo, talaga lahat ng tao mamamatay. Wala namang hindi mamamatay. Pero ang Tama, oh. comfort na binibigay ng Panginoon, all of us will be resurrected. There will be a new life. So, kung dito sa mundo, mawawala ka, mayroon pa namang second chance, second life after death. So, lahat ng mga Ayun yung- buhay natin, makikita natin lahat sila on the day of the resurrection. Oh, yun ang kagandahan sa atin mga bilang mananampalataya. Meron tayong pag-asa, may hope, future hope that we will live eternally with God. A life after this life. Kaya nga sinabi niya, eternal Though you glory. are in the world. As yun yung sinasabi sa Peter 5:10 kanina. Diba? Eternal glory, Yes. So, yan ay naasam-asam natin. After this life, there's another life. That's why we have a divine life. Eternal life. We will live with God. We will not die physically, although we will die physically, but we will have eternal life. Walang hanggang buhay. Buhay na walang hanggan. Yung mga trials nito, kailan nga harapin natin yan. Di ba? In these trials, alam mo, minsan natatakot tayo. Sabi ko last episode natin tatakot tayo minsan sa anino natin. Anino yung sarili natin. Because of the trials, harapin mo. Humalap ka sa light, humalap ka sa liwanag. Shadow mo, ang anino mo nasa likod. Humarap ka kay Kristo. Anino mo ang fear, nasa likod mo lang yan. And so, huwag matakot, brothers and sisters. Our trials. Pray that God will give us strength. He will really lift us up. Amen? So, napakaganda ng discussion natin, Brother Dan, pero naubusan na tayo ng oras eh. Ilang oras na ba tayo? Pakitanong nga dyan sa ating technician. Mga Pero pa tayong 30 minutes na tayo. 30 minutes na. So, mga kapatid, ayan ang encouragement namin sa inyo. I-review ko lang, Brother Dan, ha? So, ang trials, may tatlong tatlong aral natin dyan. Patandaan natin, trials are normal. Number 2, these trials are for our good, Learn from them. Number 3, if we are with God in our difficulties, we will always be victorious. So mga kapatid, tandaan natin, siguro take home verse nyo yan. James chapter 1 verse 2 to 4, 1 Corinthians 10:13, tama ba? Tapos 1 Peter 5. So reviewin nyo yan mga kapatid. Dyan, tayo dyan. Dyan tayo kukuha ng ating mga lakas to overcome our fears, our trials. Ama ang Diyos. So before we end, let's pray. Brother Dan, can you lead us into a closing prayer? Lalong-lalo na ipagdasal din natin ang ating bansa, ang mga tao ngayon na humaharap ng mga pagsubok. Praise God. Amen, Brother Dan. Mga po naming banal na makapangyarihan, nadalangin po namin ang aming bansa na nawa po ay maging matatag ng lahat na magamat mayroong tinatawag na pandemya sa buong mundo, lalo na ang aming bansa, dumaan din sa maraming pagsubok, bagyo sa iba't ibang lugar, landslide, maraming namatay, maraming nasiraan ng bahay at mga lugar, pinapinsala ng karaang bagyo. Humingi pa rin kami sa inyo ng lakas ng loob na lahat ito ay aming mapaglabanan, pagkaegon Panginoon ng aming pananampalataya ay patuloy at hindi nawawala hanggang sa kami po ay bumalik sa labok at ibangon po kami muli sa araw ng paghukom at araw ng resurrection upang kami ay maging kasama niyo ng buong buhay at walang hanggan sa iyong daanan sa kalangitan. Ito po ang aming dalangin, lakip ang Panginoon.
kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Pinapatawad din namin ang mga nagkulang, nagkasala sa amin. Lahat po ito, hiniling namin sa mahal na pangalan niyo, anak. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. So, in behalf of the Seed of the Sower community and our fellowship, we would like to thank all of you, our pakinig at taga-subaybay. So, sa YouTube, huwag niyo kakalimutan, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe, like, and share to spread the Word of God. In this way, we can spread the Word of God. So, maging kabahagi kayo ng misyon. Kung ito ay ibahagi ninyo, i-like nyo at saka i-share at saka i-subscribe. Ang mga hindi pa nakasubscribe. So, this is one way of spreading the gospel. Maging misyonaryo din kayo. Kayo din ay maging misyonaryo kasama namin. So, salamat po. Magandang umaga ulit. Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye and God bless us all. Until our next episode. God bless. Amen and amen. Thank you.